Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit,
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami ay sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Inawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, na makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay mag-alap, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang panggalang banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sangsinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Hallelujah.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari, samantala nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang pangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Ano mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangalin niyo, ano't hindi niyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wari magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapipigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, sapagkat palubog na ang araw at tumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati ang ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon na lamang ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Nooy di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipo ng 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli nang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay nasa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, panahon ng Oktaba ng Pagkabuhay ng Panginoon. 8 araw na pagdiriwang sapagkat hindi sapat ang isang araw upang ipagdiwang natin ang isang dakilang kaganapan sa buhay natin sa pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa panahon natin ngayon, isang dakilang na itong pagdiriwang, pero kung babalikan natin ang panahon ni Jesus, mukhang hindi agad dakilang pagdiriwang ang naramdaman ng kanyang mga alagad, higit lalo lang matapos ang mga kaganapan nang siya ay ipako sa krus at mamatay. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang 2 alagad na pauwi na papunta sa isang lugar na ang tawag ay Emmaus. Tigib ng lungkot,
pighati ang kanilang mga puso dahil sa kamatayan ng Panginoon na inahangahan at inaasahan. Kaya nga nang si Jesus ay nagpakita sa kanila, hindi nila ito agad nakilala, sapagkat ang mga mata, puso at isip nila ay preoccupied, punong-puno ng emosyon at ang mga nangyayari sa paligid nila. Punong-puno ng sakit, punong-puno ng pighati, punong-puno ng lungkot. Si Jesus, sa kabila ng pinagdaraanan nila, ay nakilakbay, naglakad kasama nila hanggang dumating sa tagpo nang ipinakilala ng Jesus ang kanyang sarili, ipinakilala at ipinahayag sa pamamagitan ng paghati ng tinapay, bagay na ginawa ni Jesus noong kanyang huling hapunan. Tulad din ng mga alagad, tayo rin maraming pinagdadaanan sa buhay. Tigib ng lungkot ang ilan, pighati, may mga bigat ang damdamin. Ang iba naman ay preoccupied din ng maraming bagay sa mundong ito. Puno na maraming mga kung ano-ano pinagkakaabalahan. Kaya naman minsan, hindi rin natin nakikilala si Jesus na nakikilakbay sa atin. Kaya naman ang paanyaya sa atin, buksan natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating mga puso, nakilalanin ang Diyos na nakikilakbay sa atin sa buhay araw-araw, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, sa kabila ng hirap natin, sa kabila ng sakit at luha, ang Diyos ay kasama natin. Si Jesus ay kasama natin naglalakbay patungo doon sa buhay na walang hanggan, kung saan makakasama siya sa paghahati ng tinapay na walang katapusan. Ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay muling nabuhay. Isang pag-asa na ating pinanghahawakan na ang buhay, ang paglalakbay sa buhay na ito ay hindi lamang nananatili sa mga accomplishment, sa mga pagtupad ng pangarap, sa pagtatrabaho, bagkus ang buhay natin ay isang paghahanda patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga magandang bagay din ang isang naiwan sa atin ng ating yumaong Santo Papa Francisco, ang paglalakbay bilang isang sinodal na simbahan, magkakasamang naglalakbay sa iisang bangka na ang kapitan at ang nangunguna ay si Jesus. Sama-samang naglalakbay, umaasa at nangangarap na balang araw tayo din makararating at makakahati ng Panginoon sa kanyang hapag sa buhay na walang hanggan. Imulat natin ang ating mga mata, ang mata ng ating pananampalataya, upang ating makita si Jesus na ating kasama. Sa pag-alala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko na muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong minahalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umaako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuna ang langit at lupa ng kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at makabuhay, aming mahal, iligtas mo kami ng tanan. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, nawa maging kaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami
sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan
kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay mananalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aking mga kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit, iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik ako naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa iyo, O Diyos, kami umaasa. Sa iyo, O Diyos, hindi kami papahiya. Lakas at batong panulok ng simbahan, tinawag mo ang iyong lingkod na si Francisco na maupo sa upuan ni Pedro at humalili sa kanya upang magbigkis at magkalag sa iyong ngalan, upang palakasin ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya at pakainin ang iyong mga tupan ng may pag-ibig. Sa pamagitan ng mga susi ng iyong kaharian, binuksan niya sa amin ang mga pintuan ng iyong awa. Nang may puso ng isang ama, dinala niya ang mga pasanin ng mahihina. Sa tinig ng Ebanghelyo, tinipon niya ang lahat sa katarungan, kahinahunan at kapayapaan. Ngayon, O Panginoon, tanggapin mo po siya sa makalangit na Jerusalem. Hugasan mo po siya sa lahat ng kanyang mga pagkakasala at ipagkaloob sa kanya ang gantimpalang ibinibigay mo sa mga nagmamahal sa iyo. Katulad ng pagpapakita ng iyong muling nabuhay na anak kay Simon, ipakita nawa sa kanya ng dakilang manunubos ang kanyang mukha, na pinaglingkuran niya ng may buong pagmamahal at katapatan. Mamasdan nawa niya ang kaluwalhatian ng simbahang matagumpay, na ang misteryo ay pinasan niya sa lupa, sa pagdurusa at pag-asa. Gaya ng sinabi mo kay Pedro, mapalad kayo, sapagat hindi ito ipinahayag sa inyo ng laman at dugo, ngunit ang aking Ama na nasa langit. Kaya ngayon, tanggapin mo si Francisco at sabihin, magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Salubungin nawa siya sa pintuan ng kaluwalhatian, kasama ang mahal na Birheng Maria, ang ina ng simbahan, at ina San Pedro at Pablo, mga apostol at mga haligi ng pananampalataya. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad nawa ng may kapal sa yumao ating mahal. Siya nawa ay silayan ng liwanag na walang hanggan. Mga kapanalig, ilang patalastas lamang po sa darating na April 27, araw ng linggo, ay Divine Mercy Sunday. Maaari po kayong dumalo sa ating healing mass dito ho sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering,
tumawag lamang po kayo sa Religious Department na may mga numero 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa numero 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo taglay ang pag-ibig ni Kristo na muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magsiawit kayo sa Panginoon. Aleluya. Magsiawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,